Aabot sa 20,000 individual ang naapektuhan ng pagbaha sa Maynila. Habang ang lokal na pamahalaan ng Quezon City, ikinasa na ang clean-up drive sa mga binahang lugar. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Makapal na putik at mga basura ang tumambad sa Araneta Avenue sa Quezon City sa paghupa ng baha. Kaya tuloy-tuloy ang clean-up drive ng pamahalaan para malinis ang mga kalsada. Sa evacuation centers naman, katulad sa Barangay Tatalon, kumpulan din ang mga tao. Tulong-tulong ang lokal na pamahalaan at volunteers upang maibsan ang gutom ng mga residente. Siyempre, hindi lang mga tao ang bakwit, katulad ng asong ito. Kahit bumagyo, sama siya. Sama siya. Tabi sa higaan. Parang baby, kasama sa higaan. Ang lokal na pamahalaan, sinisikap na tugunan ang pangangailangan ng mga apektadong residente tuwing may bagyo. Pero may napansin ang alkalde na problema sa kanilang drainage system. One thing we notice is yung mga existing drainage systems kasi natin ngayon, maliliit lang kasi siya, yung pipes, no? Given the volume of water. So kahit na nilinis na natin ito, kasi in the time of Ondoy, puro basura yan. Pero ang problema ngayon is our pipes are narrow and small and they cannot absorb the capacity of the volume of rainwater that is coming. So we really have to keep changing our drainage, enlarge the pipes. Sa Maynila naman, problema ng ilang residente ang matitirhan matapos masira ang kanilang mga bahay, partikular ang mga nakatira malapit sa Manila Bay. Pasang-pasa po ang mga damit namin ngayon, pati bahay namin bumaliktad yung bubong. Hindi kami nakakuha ngayon. Kahit isang damit. Kahit ngayong biyaya wala kami kasi na basang-basa kami. Ayon kay Manila Mayor Hani Lacuna, nasa higit 4,000 pamilya ang mga bakwit o nasa 20,000 individual. Matagal na raw nilang problema ang ilang residente na nakatira sa pinagbabawal na lugar na tayuan ng bahay. Ang inaantay lang po natin talaga ngayon yung humipa po yung tubig baka sa kanilang mga lugar. Kasi ayoko naman kung babalik sila, hindi pa naman po ganda yung ating panahon. Ay hindi naman po kami nagpulang dyan. Kaya lamang po talagang natin sila sa bahay. Kahit ilang beses na po natin sila pinag-usapan. Si Senator Amy Marcos umikot din sa Quezon City at sa Maynila. Hatid ang Nutriban at mainit na sabaw para sa mga residente. At sa kabila ng mga sisihan sa nangyaring pagbaha sa Metro Manila, Ang katumbak na turuan, pero in the meantime, masikasuhin muna natin yung tao kasi ang next nito, sabi nga ni Mayoran, Doktora, ang susunod naman ito, pagkabalahan natin ang mga magkakasakit. bukod kay Senator Marcos, nag-ikot din ang ilang senador para tumulong. Tulad ni Senator Joel Villanueva na sinuyod ang Bulacan. Si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada sumakay pa ng bangka para mapaabot ang tulong sa mga taga-San Juan. Ayon kay Senate President Francis Escudero, hindi talaga makokontrol ang pagdating ng mga bagyo. Pero pwedeng mapaghandaan, dapat daw mawakasan na ang malalang pagbaha sa Metro Manila. Kahapon pati sa labas ng Senado, binaharin at nagmistulang dagat ang kalsadang ito. Ang itinuturing na dahilan ng ilang senador ay ang reclamation sa Manila Bay. Si Senator Bong Revilla nangakong bubusisiin sa Senado ang mga dahilan ng matinding pagbaha. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.